Hello po mga kababayan, kamusta po lahat? Magandang araw po muli, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang sulok po ng mundo, tayo naroon. Sana po'y maingatan po tayo mga kababayan ko. Samahan niyo po muli si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong, alam niyo po yung kumakalat po na balita sa mainstream media, sa social media, na talagang pinalalabas po nila na talagang ang dating Pangulong Duterte ay parang nag-give up na. Hindi na tatakbong mayor ng Davao at pinauubaya na raw po sa bagong henerasyon ang Davao City. May katotohanan po ba ito mga katambay? Kaya ito po ang pag-usapan natin at komentuhan natin. At isa pa, isama na rin po natin mga kababayan kung gaano po kapopular pa rin kahit sabihin po natin na senior citizen na po at may edad na po ang ating dating Pangulong Duterte. Pero makikita pa rin po natin kahit sa kanyang edad, nahandun pa rin po ang solidong pagmamahal. Halos majority po ng Davao City mga katambay. Dahil tingnan din po natin ang survey po ng mga kababayan natin mismo sa Davao City. Pero pakinggan po muna natin itong balita po na sinasabi po nilang pinauubaya na para nag-give up na po ang dating Pangulong Duterte. Dito po sa kumakalat po mga katambay na ang dating Pangulong Duterte ay i-give up na kanyang pagiging kandidato bilang mayor ng Davao City. Ito mga katambay, umpisahan na po natin. Ipinauubaya na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong henerasyon ng mga politiko ang pamumuno sa Davao City sa kabila ng paghahain niya ng kandidatura sa pagkaalkalde ng lungsod. Sa bagong panayam sa dating Pangulo, sinabi niyang magre-retiro na siya sa politika at hinahayaan ng mga Davaoenyong pumili ng mga bago nilang lider. Hindi na umano mahalaga kung Duterte ang magpapatakbo sa lungsod. Bukas din umano si Duterte na makatapat ang dating niyang cabinet secretary at dating Civil Service Commission chairperson na si Carlo Nograles bilang Davao City Mayor. Nagpasalamat umano siyang makapaglingkod sa mga Davaoenyo sa loob ng maraming taon. Wala na ako. Count me out. I am retired. Hindi na ako babalik. Alam mo dito sa Davao, sino lang ang may gusto ng tao. Pag ayaw na ng tao sa akin, okay na, mag-retire na ako. Permanently. Pag natalo ako at ayaw na ng taga Davao sa akin, tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan. Yan, narinig po niyo mga tambay. Meron pong karugtong di ba? Yan, ano po sabi niya? Kung ayaw na sa kanya ng mga taga Davao, kung matatalo siya, di ba? Matatalo. hindi naman po sinabi na yung kanyang sinasabi pinauubaya na retired na siya sa politics. Di po ba? Magiging makatotohanan lang po yun. Kung ayaw na po, di po ba? Kung ayaw na po ng mga taga Davao City, ang Duterte. Lalo kung matatalo na po sa halalan ng isang Duterte, ang isang Rodrigo. Yun po ang maliwanag na sinabi niya. Hindi po yung magre-retiro na siya at hindi na siya tatakbo nitong darating na halalan. Hindi po ganoon. Meron pong pahiwatig yun. Kaya nga lang po, siyempre, yung mga kritiko, mga detractors po ng detractors ng mga Duterte, talagang pasasamain nila. Talagang bibigyan nila ng matinding komento o issue na umaatras ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaya lang, itama po natin. Kasi mismo, kahit po ito, balita po na ABS-CBN, yung putol pa rin di ba? Pinutol nila. Pero nahandun pa rin yung salita ni dating Pangulong Duterte na talagang meron siyang binitawang salita. Kung siya ay matatalo at hindi na tanggap ng mga kababayan sa Davao City, willing na siyang magretiro. Sila, kung matatalo na sila sa halalan. Di po ba? Ilan po ba ang Duterte na mas bata? Di po ba? Kahit sabihin mo magretiro ang matandang Duterte, ang dating Pangulo, meron pa rin Duterte na mga bata. Di po ba? Ilan po ba ang Duterte, di ba? 4. At may mga apo pa, may tumatakbo pa siyang apo na tumatakbo na rin pong konsyal o councilor
ng Davao City. May mga henerasyon po. Taong bayan po ang magsasaysay dyan. Yung butante. Hindi po media, hindi po mga detractors, hindi po mga kritiko ang maghahalal po sa isang mayor o sinasabing lingkod bayan ng taga Davao City. Hindi po. Karamihan po ng mga detractors at kritiko ng dating Pangulong Duterte ay nasa Luzon. Nasa Luzon po ang bumabana, tumitira, lalo sa social media. Karamihan po. Mga vlogger ay nasa Luzon. Galit na galit po sila. Talagang gustong-gusto na nilang tanggalin sa politika ang mga Duterte. Pero sa kabila nun, wala naman sila sa Davao City. Hindi nila alam ang kaisipan, ang gusto at ang puso at isip ng mga kababayan po natin sa Davao City. Pero sinisiraan ng mga vlogger at mainstream media yata na taga Luzon. Di po ba? Sino paniniwalaan natin? Di po mismo yung taga Davao dahil sila yung nagluluklok sa mga Duterte. Ito, panoorin po natin mga tambay. Kung yung sinasabi po ba ng mga detractors o mga kritiko ng mga Duterte, may katotohanan po ba yung mga sinasabi po ng mga vlogger sa Luzon? May katotohanan po ba? Sila po ba paniniwalaan natin yung kanilang mga komento, yung kanilang mga nag-a-analyst diyan, di ba, mga katambay? Ito po, tingnan po natin ang kaganapan naman po. Kasi yung mga kababayan po mismo natin na taga Davao City, sila mismo ang nagse-survey para sa kanilang napupusuan kung sino ang talagang gusto ng mga tao, mga kababayan natin sa Davao City. Nograles ba o Duterte? Pakinggan po natin ito, itong ating mga makabayan. Ate, dino-joke mo ako, ha? Kaya pala, ayuda, nakatanggap ng ayuda. Ah, yun pa. Naniwala ba kayo sa mga survey? Hindi natin alam kung sino yung tinatanong nila at kung ano yung saloobin ng mga tinatanong nila kung bakit yun ang pinili nila. Ito ang maganda panoorin natin. Kalye survey ng mga vlogger. Bakit? Mas may tiwala ako dito. Nakikita po natin, madalas live po sila. Siyempre, hindi scripted. At doon po natin malalaman kung ano talaga yung pinili nila sa survey at kung ano yung saloobin nila. Dito po, mas para sa akin mas kapanipaniwala na survey kaysa yung mga ibang mga survey na lumalabas. Ito, panoorin po natin ang survey po ng kaibigan nating si Sir Coop. Ito, umpisa natin. Nograles versus Duterte. May laban kaya si Nograles dyan? Makakaisa kaya si Nograles dyan? O, ito, panoorin natin. Kuya, pwede mag-survey. Saglit lang, oh. Survey lang. Survey. Ang tanong ko lang, Duterte, Nograles, sa tingin mo, sino mas pinagkakatiwalaan dito sa Toril? Digong na. Duterte? Oh, siyempre. Okay, maraming salamat, kuya, ha? Boss, pwede mag-survey. Boss, saglit lang, oh. Nograles, Duterte, sa tingin mo, sino mas pinagkakatiwalaan? Duterte. Okay, thank you, sir, ha? Ayan, sa mga, dito. Ayan, dito tayo kay ate. Ate, survey lang naman, oh. Nograles, Duterte, sa tingin nyo, sino mas pinagkakatiwalaan dito sa Toril? Duterte? Ikaw, ate? Duterte. Ayan, ikaw na eh. Sa tingin mo? Duterte pa din. Okay, salamat, ha. Teka lang. Bago natin ipagpatuloy yung survey na yan, may napapansin ba kayo sa lugar? Sa lugar po kung saan nag-survey po si Sir Coop, dyan po sa Toril, Davao. Napansin nyo, maraming tao. Lakad dito, lakad doon, maraming sasakyan. Pero wala kang nakikitang basura, napakalat-kalat. Ang linis. Ako hindi pa ako nakapunta dyan, pero marami akong kaibigan, kakilala na nakapunta dyan. Sa lahat daw ng lugar na napuntahan nila, ito daw Davao City ang pinakamalinis. Kahit gabi, kahit madaling araw, maraming gumagala, pero wala kang basurang makikita. Tatak Duterte daw kasi yan. O ito, pagpatuloy natin. Survey lang, boss, be. Nograles, Duterte, sa tingin mo, sino mas pinagkakatiwalaan sa Toril? Duterte. Ate, Nograles, Duterte, sa tingin mo? Duterte. Okay, dito tayo sa kabila. Ate, Nograles, Duterte, sa tingin mo, sino mas pinagkakatiwalaan? Wala, mukhang Duterte. May ibang mga nagsabi dyan, undecided. Baka yung undecided na yan, walang
pake dyan sa political na pinag-uusapan. Meron ganun. Totoo po yan. Dito sa amin, pag usapang politika, wala silang pake. Kasi, unang-una, hindi nga sila botante. Di ba? Kagustuhan nila yon. Pero dito, siyempre, respetuhin po natin yung undecided. Baka nag-isip sila muna, pero iilan lang. Yung mga nagsasalita, Duterte, 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 Duterte. Ano na, mga itong mga Nograles, isus talagang nangangarap pa kayo dyan sa Davao. Alam ng lahat dyan na pag nawala ang mga Duterte dyan, babalik yan dati. Kung ano dati ang Davao. Ramdam naman nila dyan. Itaan dyan. Yan po mga tabay, nakita niyo po yung ating kababayan na vlogger, mga nagse-survey po sa Davao City mga tabay, yung mga taga Davao mismo. Saka napansin po ng ating kababayan na vlogger din na si Jalin Charita Tok. Si Jalin Charita Tok. Yun po, mga tabay, mismo sila, mga taga Davao. Ay gumagawa po ng survey yung mga vlogger po ng Kalye Survey. Di ba? Puro Duterte at napakalinis po ng Davao City. Sa bagay, totoo po na talagang napakalinis po ng Davao kasi hindi po malalagay po sa isang kasaysayan yan dahil sa buong Southeast Asia po, pumapangalawa po yata ang Davao City. Nangunguna po ang Singapore sa kalinisan. Sa buong Pilipinas naman po, nangunguna po ang Davao City. Di ba? Kaya napakalinis po, safe ang Davao City at maunlad po ang kanilang ekonomiya. Maunlad po ang ekonomiya ng Davao City, mga katambay. Kahit sila ay nasa probinsya. Iba kasi ang Duterte lalo sa ekonomiya at sa pagpapaganda po ng syudad. Nakita po natin progresibo at nahandyan po ang sentro na ekonomiya. Halos yata po sa Davao, kung hindi po nagkakamali inyong lingkod, ang sentro ng ekonomiya ay nasa Davao City, mga katambay. Di po ba? Mas asensado po ang Davao City. Kaya po dito, kaya dito po mga katambay, kahit po sa tingin ko po sa komento ko dito sa survey at sa sitwasyon po ng Davao City, sa tagal po na naging mapayapa, maunlad, safe ang mga Pilipino na ating kababayan sa Davao City, mga kababayan natin, napakahirap pong matalo ang Duterte. Kaya yung sinasabi po ng Pangulong Duterte na sinasabi po na siya, pauubayan niya na ang Davao City sa mga bagong henerasyon. Malabo pong mangyari yun. Dahil yung sinasabi rin din doon, kung lalagyan natin ng logic, di ba? Yung bagong henerasyon, anak niya rin Yung mga bata niyang anak at yung magiging apo, yung mga apo niya ng mga bagong henerasyon. Sila pa rin ang magmamana dahil doon sa ginawa ng dating Pangulong Duterte na napakagandang naumpisahan at nasundan katulad ni Vice President Sara Duterte. Yan ay mga bagong generation niya. Bagong henerasyon na yan Sila BP Sara, si Mayor Baste at si Congressman Pulong. Mga bagong henerasyon po yan. Yung sinasabi niya, ipaubaya niya na at pwede rin naman mangyari yun. Dahil sabi ng dating Pangulong Duterte? Pwede rin mangyari na hindi na Duterte humawak dyan. Kaya lang, ano ang sagot ni dating Pangulong Duterte? Napakalinaw. Kung tatalunin sila, kung matatalo na sila at hindi na sila tanggap at ayaw na sa kanila ng mga taga-Davaoenyo, lalo ng Davao City, tanggap nila na iba na ang hawak ng Davao. Napakalinaw. Pero pagdating po sa mga kritiko, mga detractors, siyempre hindi nila ikakabit yun. Ang ikakabit nila, give up na. Parang sinasabing natatakot na ang Duterte sa mga Nograles. Ganun po ba? Kaya nga nakita natin yung mga survey doon, yung mga kababayan natin sa Davao, sila mismo nagpapatotoo na halos doon. Talagang proud sila na muling maging mayor nila ang isang Digong Duterte. Proud. Kahit po sabihin natin na matanda na at yun ang kinu-question ng mga detractors ng dating Pangulong Duterte at mga kritiko nito dahil matanda na raw at magpahinga na. Pero sa mga taga Davao,
Hindi nila tinitingnan yung katandaan ni dating Pangulong Duterte. Ang tinitingnan nila, yung ginagawa nito at magagawa pa. Di po ba? At nahandyan pa rin yung kanyang yung mga sinasabi natin bagong henerasyon. Kasama niya kanyang anak, si Baste. Mga kabataan. Di po ba? Kaya hindi rin magiging problema ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Dahil nahandyan yung kanyang anak na si Baste. Di po ba? Mag-ama. Dahil nagawa na po yan ng Davao. Yung panahon po noon na ang ating Vice President ay nagiging mayor at nagiging Vice Mayor ang kanyang ama. Di po ba? Mga Duterte. Kaya dito po, binibigyan lang po nila ng kulay dahil nga pinababango po nila ang Nograles. Dahil gustong-gusto po nilang magiba ang Duterte sa Davao, mga katambay. Ang mga Duterte, hindi mo matitinig sa Davao. Di ba? Dahil yung ginawa ng isang Duterte, lalo na isang Rodrigo Duterte na naging presidente ng ating bansa, yung ginawa niyang history, yung Davao City, ang history niyan, talagang napakahirap at napakagulo. Di ba? Napakaraming terorista, kasama pa mga MPA, at marami pang kaguluhan. Pero unti-unti po yan, naibangon yung karahasan. Di ba? At kahirapan. Di ba? Nag-improve dahan-dahan. Nagawa ng isang Rodrigo Duterte. Tapos yung mga bagong henerasyon na ng mga anak niya, nakatulong din sa Davao City, di ba? Katulad ng Vice President. Ayan, si Baste, si Mayor Baste, si Pulong, di ba? Si Congressman. Kaya ang mga tao sa Davao, hindi mo po pwedeng diktahan na katulad ng ginagawa ng Taga-Luzon. Yung mga Taga-Luzon na vlogger na walang kalam-alam ng mga pamumuhay at kapayapaan ng mga kababayan natin sa Davao, sila yung nagiging kritiko na nasa Luzon. Samantalang yung mga nasa Davao na kababayan natin, proud na proud sila na meron sila isang mayor na digong. Pero yung nasa Luzon, hindi proud. Doon ka magtataka. Hindi proud yung taga Luzon. Hindi naman sila taga Davao. Pero yung taga Davao, proud na proud sila sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga po, yung sinasabi po nga, part ng politika. Politika, may kasamang harassment at syempre, demolition job. Kaya nga ang tanong po natin, ang tanong ko, saan naman po pupulutin ang mga Nograles pag natalo na? Saan po pupulutin? Dahil dalawang Nograles po ngayon ang tumatakbo. Yung isa po tumatakbo po kalaban ni Pulong bilang congressman. At yung isa naman po na dati niyang sekretary, di ba? Na Nograles. Nilabanan naman po ang Pangulong Duterte, di ba? Kaya nga sasabihin mo nga na pagdating sa politika, talagang kahit napakinabangan mo ng 6 na taon nung naging sekretary mo, ang iyong boss, talagang pagdating sa politika, tutuklaw at tutuklaw, mga tambay. Lalo yung mga walang political will, walang paninindigan. Tutuklawin ka niyan. Kahit nakatalikod, babanata ka patalikod. Ganun po yung mga walang political will. Yung mga hindi makabayan, ang hinahangad lang pang sariling interest po yata. Kaya dito po, mga tambay, yung sinasabi po ng mga umuugong sa social media, nakala mo na talagang katapusan na ng mga Duterte, nag-give up na, pauubaya na, hindi na tatakbo, magre-retiro na. Kalukuhan yun. Di mo ba? Kahit magretiro ang isang Rodrigo Duterte, kung sasabihin natin na totoo yung pinakakalat nila, na hindi na kaya ng isang Rodrigo Duterte, ano ginagawa ng mga susunod na henerasyon? Duterte pa rin yun. Di ba? Nahandyan ang Baste, ang Pulong, at yung mga anak nito. Alam naman natin ang anak ng Pulong ay pwede na rin tumakbo sa local government. Di ba? Kaya malabo yun. Kaya delikado po. Ang nakakahiya po rito, sa sobra po nilang pagpapabango. Ang nagpapabango po, sa totoo lang, ang nagpapabango at nagpapalakas, ang nagpapalakas at nagbi-build up, yung nagbi-build up sa Nograles ay hindi po taga Davao. Ang nagbi-build up sa mga Nograles, halos taga Luzon.
Yun na nagbi-build up, mga katambay. Bini-build up nila na napakagaling na politiko ng mga Nograles. Yung mga vlogger sa Luzon. Pero pagdating sa Davao, olats, hindi pinapansin ang Nograles. Pero pagdating sa Luzon, mga vlogger, kay galing-galing po ng Nograles. Ang tanong ni Kamanong, bakit kaya hindi nila patakbuhin ang Nograles sa Metro Manila? Dahil nahandun yung supporters ng mga Nograles. Nasa Metro Manila, karamihan ay vlogger. Di po ba? Kasi dito sa Davao City, puro Duterte halos. Kaya nga hindi natatalo dahil puro Duterte ang gusto ng taong bayan sa Davao City. Kaya nga pinagtatawanan, sa totoo lang, yung mga kababayan natin sa Davao, pinagtatawanan lang yung mga taga-Luzon. Pinagtatawanan lang yan. Walang bisa, walang saysay ang sinasabi nila kahit anong pagpapabango ng mga sinasabing mga bayaran yata o mga swelduhan yata. May mga GCash yata dyan. May mga isimada pa raw. Alam ko sa isimada, yun yung tinapay Yan mga tambay. Yan ang nagpapabango sa Nograles. At yan po ang mga kritiko ng mga Duterte, mga nasa Luzon. Meron pa taga Bicol. Biruin mo yun? Hindi nakatira sa Davao pero kinikritiko mo. O sinisiraan mo ang Duterte samantalang ang layo ng Davao sa Bicol. Mga ganon. Tapos yung iba nasa Maynila. Biruin mo yun? Nasa Maynila. Ang minamanok mo, Nograles, taga Maynila ka. Ibang klase. Kaya alam mong parte ng demolition job, mga tamay. Demolition job yan Kaya lang, ang kabahan nyo, ito mga detractors ng Duterte, ang kabahan nyo, yung taga Leyte, yung taga Tacloban. Yan ang suportahan nyo. Dahil hindi nyo kaya tibagin ng Duterte sa Davao. Dahil nakikita po ng mga kababayan natin sa Davao, yung ginawa ng Duterte ron. Napakalinis. Ano ba ginawa naman ng speaker sa Tacloban, sa Leyte? Yun ang delikado. Napakarami ng pera. Kontrolado ang pera ng 2 tao. Pero anong itsura? Anong itsura ng Leyte? Nang nasasakupan ng speaker. Yan ang tulungan nyo. Yung mga vlogger sa Maynila, yung vlogger sa Bicol, yung mga vlogger na kumakampi at mga bayaran. Aba, lumipat na kayo ng Tacloban o ng Leyte. Lumipat na kayo, doon na kayo bumoto, baka matalong speaker, nakakahiya. Di po ba? Magsilipat na po kayo lahat at nang magamit ang inyong boto. Baka matalo. Di ba? Ikukumpara mo sa isang politiko na Duterte na meron silang nakikita, merong mga achievement ng mga taga-Davaoenyo, nakita nila yung achievement. Nakita nila yung may credential lang isang Duterte. May ipagmamalaki bilang politiko. Ano po ba ipagmamalaki ng speaker naman sa kanilang lugar? Dahil nga sabi ng Vice President, nagdaan siya ron. Nagdaan siya ron. Pero ang mga karsada, bako-bako. Samantalang ang perang hinahawakan, isang damukal. Pero yung kanya syudad, na pag-iwanan yata, ikumpara mo sa Davao City. Nagtatanong lang po si Kamanong. Tapos, ang titirahin mo ng titirahin, kung sino yung pinakamalinis, pinaka-safe sa buong Pilipinas, siya pa yung pinasasamahan yung politiko. Samantalang yung mga lugar na iniidolo nyo, naku po, kawawa ang probinsya nila. Kawawa ang syudad nila. Iwang-iwan, ikumpara mo sa Davao. Hiyang-hiya naman tayo dito. Kaya lang naman nila na ginagawa yan dahil nga bulag sila sa pera yata. Nakakabulag po kasi yun mga tambay. Nakakabulag. Di ba? Kasi, di ba? Kung ikaw nga naman magbablog ka ng magbablog, di ba? Hindi naman napakalaki rin ang kinikita sa YouTube, di ba? Hindi naman lahat ng pagkakataon binabayaran ka ng malaki ng YouTube. Di po ba? Depende yan. Di ba? Sana kung sikat ka na talagang million na ang followers mo, yan, baka medyo malaki na kinikita mo sa YouTube. Pero kung hindi naman, baka tanggapin na nga ng mga nagpapabayad dahil paano kung malaki offer sa'yo? Bayaran ka ng 1,000,000, 100,000. Di ba? Hindi mo naman kikitain sa YouTube yun.
Di po ba? Kaya marami po. Kaya marami po yata na talagang bayaran, na talagang bulag sa katotohanan, bulag sa magandang nangyayari po sa isang syudad katulad ng Davao. Bulag itong mga tao na ito dahil yata sa pera. Nakakabulag. Di ba? Meron pa nga isa na matanda na naghahamon pa, di ba? Naghahamon ng duelo. At napakarami ibinintang pa noon. Sobrang magbintang yon. Ginawa ng sobrang magbintang. Pero wala na maikinaso sa mga Duterte. Katulad po nito, ang media natin, putok na putok. Nakarinig lang na magre-retiro na. Di ba? Pwede naman talagang gawin ng dating Pangulong Duterte na mag-retiro siya dahil matanda na siya. Ang tanongin nyo media, ang tanongin nyo social media, wala na bang Duterte na second generation? Wala na ba? Tanging si dating Pangulong Duterte na lang ba nag-iisang Duterte sa Davao? Di ba? Lagyan nyo naman po ng logic ang ibabalita nyo. Kahit mag-retiro, kung totoo man ang binabalita nyo, pinapuputok nyo sa social media na umaatras na at talaga ipaubaya na. Wala na ba ibang Duterte? At ang isa pa, merong kondisyon kung ayaw na sa kanila ng kanilang kababayan. Ayaw na sila. Matatalo na sila sa halalan ng mga Duterte. Tatanggapin na nila. Magre-retiro na sila sa politika. Dahil nga, nagawa na nila ang kanilang dapat gawin sa Davao. Di po ba? Simple logic. Kaya lang, hindi ito i-adapt. Hindi ito kukunin ng mga detractors. At yung sinasabi mga bayaran. Hindi lang. Ang kukunin lang content, yung ikasisira. Di ba? Para lang bumango ang Nograles. Kaya nga po, ang tanong lagi ni Kamanong, saan naman kaya pupulutin? Pag natalo, pag natalo ang Nograles at natalo rin ang speaker dahil sa galit ng tao, maging matalino lang yung mga kababayan natin sa Leyte, yung mga taga-Tacloban, maging matalino lang po kayo. Dahil napakatagal na pong politiko sa inyo ng mga Romualdez. Tingnan nyo lang po. Lagyan nyo po na comparison. Meron naman po tayong mga kababayan na mga taga-Tacloban, taga-Leyte na nakakapunta ng Davao City. Tingnan nyo po yung pagiging politiko ng isang speaker at isang politiko na isang Duterte. Lagyan nyo na comparison. Dapat na po bang palitan? Dahil sa tagal na hinawakan ng Romualdez, yung Leyte o Tacloban, naging kamukha po ba ito ng Davao City? Di ba? Kung hindi, di pwede natin palitan. Di ba? Baka meron namang mas magaling sa mga Romualdez. Dahil nakita na po natin yung pamamahala nila. Dekada na. Sa tingin naman po ni Kamanong, komento ni Kamanong, meron naman po yata na tao na magaling din o mas magaling pa sa mga Romualdez na kababayan nyo sa Leyte o sa Tacloban. Di po ba? Sila naman po ang bigyan nyo ng pagkakataon. Baka mas gumanda ang inyong lugar, ang inyong bayan, ang inyong syudad, ang inyong probinsya, ang inyong distrito. Di po ba? Baka magkaroon din po kayo ng isang Duterte dyan. Hindi ang Romualdez, gumamit kayo ng ibang tao, ibang politiko. Di po ba? Bagong generation nyo. Dahil ang pamilya Duterte, ayaw nilang palitan. Kahit sabihin mo na meron ng bagong henerasyon, gusto pa rin nila yung matandang henerasyon. Di po ba? Kaya yung sinasabi ko nga, kung gagamitan lang po natin ng isip at puso at mata at bibig, baka hindi po manalo ang Romualdez. Sa kanilang probinsya. Di ba? Sa Leyte o Tacloban. Di ba? Baka hindi manalo. Lalo kung magiging matalino ang mga kababayan natin sa Tacloban o Leyte, maging matalino lang po ito. Kung sila'y babayaran, susuhulan ng pera, pwede naman pong kunin yan eh. Pero, ito po may ballpen. Yung nasa puso mo, nasa isip mo, na tamang politiko, na binayaran ka lang para sila'y manalo. Di ba? Panahon na para sila'y baguhin. Palitan na para sila, palitan. Panahon na para sila'y palitan. Di ba? Para naman umunlad. Umunlad naman yung inyong lugar o probinsya, distrito. Di ba?
o city. Ballpen lang po. Di ba? Yung pera, ibulsa nyo, kunin nyo. Yung mga nagbabayad, hindi maglilingkod ng tama yan. Ang mga politiko nagbabayad, may mga sariling interest yan. Hindi paglilingkod ang gusto niyan. Pangsarili, kapangyarihan. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, good luck na lang po sa kanila. Good luck na lang po. Good luck na lang po sa mga kritiko, mga detractors ng mga Duterte. Alam naman po natin, ang Duterte ay may history. Ano ang history ng Duterte? Lahat ng kumakalaban sa Duterte ay nasishoot sa Inidoro. Di ba? Yan ang kanilang history. Lahat ng kumakalaban sa Duterte, sana shoot sa Inidoro. Di ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga tambay. At wala po kayong sawa na sumusubaybay at nananatili po kayo dito sa ating maliit na channel. Muli po mga tambay, sa muli, ingatan nawa po tayo. Paalam! Bye-bye!